Isa pong gabi na naman na tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. You deserve our praise, Lord Jesus. Sa oras po na ito, patuloy po tayong lumapit sa Diyos ng meron pong humble heart. Yes. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. Down again. To hear you say that I'm your friend. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. Can take your place. To feel the warmth of your embrace. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Help me find the way. Bring me back to you. Come on, church, let's draw near to our God. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near.
Let your power revive our hearts, revive our spirit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras na ito, patuloy ka po naming maranasan. Patuloy mong iparanas sa bawat isa na kami ay naririto sa oras na ito, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maitaas at maparangalan sa amin pong mga buhay. Lord, sa oras na ito, nakikita mo ang iyong mga anak na anuman ang kahilingan ng kanilang mga puso, O Diyos, hayaan mo, O God, na ito'y kanilang maranasan at makamtan. At sa oras na ito, anuman ang nakikita mong karumihan sa buhay ng bawat isa sa amin, dalangin po namin, Ama, na patuloy na bigyan mo kami ng kapatawaran at patuloy na maranasan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, sa amin pong pagsamba sa oras na ito. Ikaw ang patuloy na maparangalan at patuloy na makita ka sa amin pong mga buhay, O God. Lord, sa oras na ito, anuman ang ibabahagi ng aming pastor sa aming kalagitnaan sa buhay ni Pastora Joy, O God, hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita mo ay patuloy na tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso, O Diyos. At patuloy na ito'y maunawaan at maintindihan po namin, Panginoon, na ang bawat salita mo ay siyang magbibigay sa amin ng lakas at tapang ng loob upang ang bawat pagsubok na aming nararanasan ay amin po itong mapagtagumpayan, O God. Marami pong salamat, Panginoon, at sa oras na ito, ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan upang malaya kang makakilos sa aming kalagitnaan. Kaya sa oras na ito, ang anumang uri ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, patuloy na winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, anumang espiritu ng antok, Lord, in the name of Jesus, patuloy na winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng hindi pakikinig, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin inaangkin ang katagumpayan. At sa oras na ito, O Diyos, patuloy po namin itinataas at mapapapurihan sa espiritu at sa katotohanan. Marami pong salamat, Ama. Sa iyo po naming ibinabalik ang pinakamataas na papuri in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Patuloy po natin papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. The future of the world is within your hands of love. Love reaches me. Love reaches me. I am in awe of you. I stand on higher ground. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold.
stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Always with you. Yeah. Always with you. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise, written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. We belong to the Lord, amen. Why I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more.
Praise the Lord. Isa po mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay dinako po ng Diyos sa lugar na ito sapagkat siya po ay may layunin sa ating pong mga buhay. Sa oras po na ito ay makibukas po kayo sa akin dito po sa Awit, Kabanatang 121, mula talata pong 1 hanggang 8. Psalms 121, verse 1 up to 8. Ito po ay may titulong si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Isang awit po ito ng pag-akyat upang sumamba si Haring David. Doon sa burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hayaang mabuhal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang aking tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa natin ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Dito po sa mga talatang ating nabasa, makikita ho natin dito na ito pong si Haring David ay dumalangin sa ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pinamagatang pong dalangin na sinagot ng Diyos. Makikita ho natin dito na ito pong si Haring David, ang sabi niyang ganon sa mga panganib, sa mga araw-araw niyang buhay, makikita ho natin dito na ang Diyos kailanman ay hindi nagpabaya, hindi natutulog, lagi pong nagliligtas sa gitna po ng panganib. At makikita ho natin na sabi po ni Haring David, doon sa mga burol, ako'y napatingin, saklolong sa akin, saan manggagaling. Mga kapatid, sa ating pong mga dalangin, alam po natin na bilang tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon, alam po natin na once na tayo po'y tumingin. Naalala niyo po nung pong sinabi po na ang sino man pong tumingin doon po doon po 'di ba sa may ahas, 'di ba po sila po kagad ay nagkakaroon ng kagalingan. At makikita ho natin na ang ating Panginoong Hesus, kapag po tayo nakita natin yung pong gawa ng Panginoon, siya po ay nakabayubay. Ang Panginoong Hesus po, tandaan po natin, hindi po siya napako na nasa baba lang. Makikita ho natin na ito po ay nilagay po 'di ba po sa bundok ng Golgota. At makikita ho natin na nandun po sa tuktok. Kaya nga po nung pong hinahampas ang ating Panginoon, ay inaakyat niya po yung pong matarik na bundok, yung pong mga bato, at doon po siya nadadapa. Hindi po ito simento, kundi matarik po, doon po siya naglakbay at doon po siya pinako sa tuktok po ng bundok ng Golgota. Kaya nga po sabing gano'n na kapag po tayo tumingin sa ating Panginoon, tiyak na tiyak po yung pong dalangin natin ay dininig na ng ating Panginoon. Ngayon, paano po ba? May 5 bagay po dito na kung saan ng ating pong dalangin ay tunay nga pong dininig ng Diyos. Una po, ay meron po ba tayong hiningi? Meron ka po bang inasan? Sabi po ng Mateo 7:7, Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Mga kapatid, minsan po, hindi po natin alintana na sa ating mga buhay na hindi po pala tayo humingi sa Diyos. Hindi po tayo kumakatok sa Kanyang puso. Hindi po tayo humahanap sa Kanyang
sa kanya pong kalooban. Kaya po hindi po tayo nakakasumpong, hindi po nabubuksan ang pintuan para po sa atin at hindi po tayo nakakasumpong ng biyaya, nakakahanap ng biyaya. Sapagkat hindi po tayo humingi. Ang panalangin po na dininig ng Diyos kapag po tayo humihingi. Amen po ba? Pag po tayo ay pumunta po sa isang tindahan, pag po nakatayo ka lang doon, kahit po may pangangailangan ka, hindi ka po bibigyan sapagkat hindi ka bibigyan, hindi po alam nung pong tao. Bagamat ang Diyos po natin is all-knowing God, pero ang nais niya po yung pong ating komunikasyon. Maging yung pong ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, na kailangan po ay magkaroon po tayo ng tamang komunikasyon sa ating Panginoon na anuman po yung ating hingin. At doon po sa ating pintuan nakakatukin. Saan po ba tayo kumakatok? Nagtatamborin pa rin si Princess. Princess, mamaya ka na magtamborin. Sasayaw pa rin siya. So, makinig muna tayo ng salita ng Diyos. Amen. So, kapag po tayo ay kumatok, di ba po kung tayo po ay pupunta po sa isang mahal natin sa buhay, alangan yung kapitbahay po ng mahal natin sa buhay, ang ating kakatukin. Tapos hanapin mo, andyan po ba yung nanay ko? Andyan po ba yung kapatid ko? Nandito naman sa kabila. Iba naman ba yung kinatagpo mo o yung kinatok mo? Di ba po? Kaya, kailangan po, alam po natin, para po tayo tiyak na dininig o didinggin ng Diyos sa ating panalangin, alam po natin na tayo po'y humingi sa Diyos at tayo po'y makakatanggap. Tayo po'y kumatok sa puso ng Panginoon at tayo po'y pagbubuksan ng Panginoon. Number 2 po, yung pong tinatawag na yung pong paghingi natin sa Panginoon na dininig niya, meron pong tinatawag na personal transformation. Yung pong pagbabago sa buhay. Ano po ito? Pagbabago po ng ating kaisipan. Sabi po ng Roma sa 12 po, talata pong 1. Sa Romans chapter 12, verse 1 up to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang dalangin po na dinidinig o dininig ng ating Panginoon, kailangan po meron pong tinatawag na transformation. Ibig po sabihin na sa buhay po natin, sabi nga po ng Korinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 up to 18, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya ang liwanag at ang dilim? Maari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Sa verse 16 po, o di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba't ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamubuhay. Sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Sa verse 18 po, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin na yung pong dalangin na dininig ng Diyos, kailangan po, hindi po tayo nakikiayon doon sa gusto ng sanlibutan. Bago po yung ating pananaw. Kung ang dati po tayo po ang pananaw po natin, kailangan po natin na marami po tayong pera, kailangan po natin na kilala po tayo. Sa paglapit po natin sa Panginoon, tayo po
ay makakasigurado na dininig ng Diyos ang ating dalangin kung tayo po ay tunay na meron pong tinatawag na transformation sa ating puso. Dati po gustong-gusto mo magagarang kasuotan. Hindi ka nakokontento. Dati gusto mo magagandang bag. Gusto mo sapatos, lahat yan. Hindi yung masama yun. Pero po yung tayo po ay hindi po tayo masatisfied doon sa meron na tayo. Gusto pa natin yung po yung hindi kalooban ng Diyos. Parang nagkakaroon na po tayo yung pong gusto na natin. Gusto natin, marami. Gusto natin talaga yung hindi naman ho kailangan. Diba? Hindi na natin need. So, balit gusto pa rin po natin magkaroon. Kaya, kailangan po meron po tayong transformation. Meron po tayong tinatawag na pagpipigil sa ating sarili. Naalala ko po yung pong isang kapatiran na talagang pag po namili siya, hindi po siya lalabas sa isang mall, sa isang boutique na hindi po 100,000 ang kanyang magagastos. Kapag po hindi po siya satisfied, pagka ang binili niya lang ay halagang 10,000 bag, hindi po siya satisfied doon. Kailangan po, hindi po pwedeng isa lang. Hindi pwedeng dalawa lang, kundi 3 at marami. Ganon po siya mamili. So sa buhay po natin mga kapatid, ang dalangin na sinagot ng Panginoon ay yung pong meron kang alam mo sa sarili mo na transform ka ng Panginoon. Na binago na yung pong dati nating buhay, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, if any man be in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ang mga luma po nating pagkatao ay binago na ng Diyos. Tayo po'y bago na. Yung pong takbo ng ating pag-iisip. Kailangan po, meron po tayong tinatawag na budgeting. Meron po tayong, yung po bang iniisip po natin na ito ba talaga yung kailangan? Ito ba talaga yung pangangailangan ng aking anak, ng aking pamilya? So, kailangan po natatransform tayo doon bilang tayo po ay mga mananampalataya. At ang sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang muka, na tumitingin gaya sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. So, from glory to glory. Ayun pong ating mga pananaw. Kailangan po ito nababago na. Kaya alam po natin na sa buhay po natin, once na humingi tayo, you are being satisfied by God. Nasa satisfied na po tayo. Meron kang 10 piso, satisfied ka. Meron kang 100, satisfied ka. Meron kang baon, meron kayong kinakain, satisfied ka. May isa kang klaseng ulam, you are being satisfied because alam po natin na wala na po yung pong hilig ng laman. Diba? Yung pong hilig ng laman kasi ano po yung po bang gluttony, yung pong katakawan. Kumbaga, busog ka na, gusto mo pa. Ano rin po yun? Ayaw rin po ng Diyos yun. So, lahat po ng sobra, masama po yan. Number 3 po, kagalakan at kapayapaan sa puso. Sa Psalms 120 po, verse 1 up to 7, nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Sa taong di tapat, gawain manliling lang, Yahweh iligtas mo't ako'y isang galang. Sa kamay ng Diyos, kayong sinungaling, ano kayang parusa ang iyong kakamtin? Tutudlain kayo ng mga panang matalim at idadarang pa sa may bagang uling. Ako ay kawawa, ako ay dayuhan, sa Meshek at Kedar ako ay namuhay. Matagal-tagal din akong nakapisan ng hindi mahilig sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang binanggit ko,
pakikipagbaka ang laman ng ulo. Tandaan po natin mga kapatid, ito pong si Haring David nang siya po ay umakyat doon po sa burol, doon po sa bundok, nakita niya po yung pong kagalakan, yung kapayapaan po na hindi niya po pwedeng maranasan kanino man at saan mang dako. Kaya po, nakikita ho natin dito na kapag po tayo ay sigurado po tayo na kapag po yung prayer natin ay dininig ng Diyos, meron pong peace, meron pong kapayapaan, meron pong kagalakan. Nag-uumapaw po yung pong ating kapayapaan. Hindi po kapag po tumugo na ang Diyos, nakasumalmal pa rin po yung mga mukha natin. Gulong-gulo ka pa rin. Parang ano ka pa rin, binaksakan ka ng langit at lupa. Kaya nga po, sabi po dyan sa Psalms 30 verse 5 and to 7, ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay, ang kanyang kabutihan sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailaman hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iniingatan tulad ng isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. So makikita ho natin dito na sa gabi po, meron po tayong luha, meron po tayong pag-iyak. Pero tandaan po natin, may awit po ito di ba? Sa yung pong English na awit na yon. In the morning I will sing of your love. Di ba? Yung sa gabi po, meron pong mga pagluha. Subalit pagbukang liwayway, makikita ho natin yung kagalakan. Kaya po yung pong mga panalangin po na dininig ng Diyos sa ating mga buhay, yung po bang pagkatapos mo manalangin, meron ka na pong kapayapaan sa puso mo. Bagamat, andun po na sabi mo, Lord, wala ka pa naman tugon Pero pag po merong peace, tandaan niyo po, God will do His, yung pong work niya. Gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. At hindi po nalilimitahan ang Diyos sa paggawa. Kaya po, ang panalangin o ang dalangin po na sinagot ng Diyos ay yung po meron kang kapayapaan at kagalakan sa ating pong puso. Amen po ba? Amen. Nanalangin po ba tayo kaninang umaga? Alam ko po lahat po tayo ay nanalangin. Ba't pa rin po kayo nakasimangot? Wala po bang tugon? Alam ko po na tumugon na po ang Diyos. Amen? So, ang tugon po ng Panginoon ay nandyan po lagi sa ating mga buhay. Sometimes po, it is yes, sometimes it is no, and sometimes wait. Di ba? Ang tugon po ng Diyos, minsan sasabihin sa'yo, oo anak, ayan na. Minsan naman, anak, hindi. Hindi yan para sa'yo. Minsan naman po, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, wait lang. Ayan. Nagwa-wait lang din pa lang no, Diyos, Yan, wait lang. Anak, maghintay ka. Merong right time, sabi po ng Isaias. Kapag kumilos na ang Diyos sa kanyang tamang kapanahunan, wala pong sino man ang pwedeng humadlang. Amen po ba? Number 4. Ang dalangin na dininig ng Diyos ay yung pong merong kang tiwala. May tiwala ka sa Diyos. Sabi po ng Marcos chapter 11 verse 22, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sa iba pong translation, ang sabi po niya, magkaroon kayo ng tiwala sa Diyos. Alam niyo po sa Mark, kapag po ito ay napakinggan nyo, marami pong tao ang lumalapit sa Panginoon, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan po ng patnubay, nangangailangan po ng mga, yung po bang marami pong kahilingan. Kaya nga po nandito po yung mga talinghaga, narito po yung pong mga sinasabi ng Panginoon. Subalit ang sagot sa kanila ng Panginoon, magtiwala kayo sa Diyos. Manampalataya kayo sa Diyos. Kapag po tayo humingi, mga kapatid, ang kinina po natin na ang Diyos po ay tumugon na. Bagamat parang sinasabi natin, ang hirap yatang tugunin to ng Diyos. Pero tandaan po natin,
kaya pong tumugon ng Diyos sa gitna ng kawalan. Alam niyo po, minsan sa pagtawag po natin, naalala ko po nung nakaraang Lunes, Martes, tumugon po ang Diyos at nabasa ko po yun sa Isaiah. Sabi niya po gano'n na gagawa ako ng daan sa gitna ng disyerto. Magpapabukal ako ng tubig. At sabi ko, Lord, salamat. Kasi po sila Pastor pumunta ng Palawan. May mga due date po tayo. Ito pong 15. God provide. Pinangawakan ko po yung salita ng Panginoon. Nagtiwala po ko sa Panginoon na ang Diyos po, isusustain niya po ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sa buhay po natin, magtiwala tayo sa Diyos na ang Diyos ang may lalang. Sabi nga pong ganon, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kuminsan po kasi para po bang, yung po bang ating mga naririnig na salita, para po bang pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa? Para po bang hindi na natin nararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Pero tandaan po natin, when you hold on to God's promises, kapag po tayo hinawakan natin ang salita ng Diyos, mangyayari po ito sa ating mga buhay. Gagawa po ang Diyos ng himala. Kahapon nga po, yung pong aking pinapatotoo kagabi, talagang yung isa pong tao na talagang nagagalit po siya sa akin. Nagagalit po siya talagang, tinetext niya po ako ng kung ano-ano, may sinasabi pong may karma, makakarma ka, kung ano-ano pong, tapos minumura niya na po ako. Pero I praise God. I pray to God. Sabi ko, Panginoon, at ito pong mga salitang to, ay ito po yung aking binubulay-bulay. Sabi ko, Panginoon, may kapayapaan, may kagalakan sa'yo. Kaya nung tinext ko po siya, malumanay na text, shineran ko po siya, then mamaya-maya po, siya po ay nalubag yung kanyang kalooban. At mamaya-maya po, humingi po ng sobring. Mamaya-maya po, nagpasalamat. Nung pong in-explain ko na. Sa isang pirasong papel, na hinihingi niya, paulit-ulit niyang hinihingi, hindi po maibigay. Nung kasama ko po sa akin pong ay hindi po maibigay. So yun lang po, talagang galit na galit siya, sa akin siya nagagalit. Pero sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, hawakan mo, hindi matatapos ang maghapong ito na hindi nasosolve ang bagay na ito. Tapos nung pong sinesharean ko siya, sinabihan ko po siya magagandang salita, bagamat pangit yung salita na sinasabi niya sa akin sa text po. Subalit ang shinare ko po sa kanya, mabubuting salita. At yun po, ay ang gawa po ng Diyos ay nagtagumpay. Kaya po kailangan po magtiwala tayo sa Diyos. Na ang Diyos sa gitna po ng panganib, sabi nga po ng Psalms 121, sa gitna ng panganib, hindi ka maaano. Ililigtas ka ng Diyos. Kaya sigurado po ako, once na tayo po'y tumawag sa Diyos, nagtiwala sa Panginoon, may pangangailangan ka ngayon, kaya po yung tugunin ng Diyos. Bukas kailangan mo na, Lord, kailangan ko na. Tandaan po natin, tinugon na po tayo ng Panginoon. Kailangan lang po magkaroon tayo ng 100% na pagtitiwala sa Diyos. 100% po na pananampalataya, hindi po 99.9%. Kailangan po yung pong ating tiwala sa Diyos is 100% na ang Diyos kayang gumawa ng himala sa gitna ng kawalan. Pag po sinabing disyerto, wala pong bubukal doon ng tubig. Pero po sa Isaiah, ang sabi niya nga, I will make, di ba sabi niya, gagawa ako ng isang daan at magpapagbukal ako sa gitna ng disyerto. At ginawa nga po yun ng Panginoon. Si Sir Joy, noon lang yun. Tandaan po natin, sabi po ng Hebrews, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos po ng mga Israelita, ang Diyos po ni Abraham, ang Diyos po ni Jacob, ang Diyos po
nila Moises, nila Aaron, nila Joshua is the same God whom we serve today. Same po yun. Wala pong pagbabago. Ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay mabuti. Kaya nga po dito, ang kabutihan po ng Diyos ay mananatili po sa ating mga buhay. Sabi po ng Psalms 31, lumapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Huwag mo sana akong ilagay sa kahiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran. Iligtas mo ako itong aking kahilingan. Ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking laging batong kublihan. Matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Makikita mo natin dito, sabi nga po doon sa verse 5 po, sa iyong kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At sa aki ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. So ito po yung pong panalangin ni Haring David sa gitna po ng labanan. Ang sabi niya, Diyos, ikaw ay Diyos na mapapagkatiwalaan. Mga kapatid, nowadays, mahirap pong magtiwala. Hindi tayo pwede magtiwala sa ating nalalaman. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating pera. Hindi tayo pwede magtiwala sa kahit kanino mang tao. Yung pong ipagkatiwala natin yung buhay natin, iba po yung pong magtiwala ka sa asawa mo. Iba po yun ha. Doon po tayo sa side na kung saan nandun na sa iyo yung tiwala mo ba, yung pong kumpiyansa mo, yung confidence mo po ay nasa tao. Pero ang sabi po ng Biblia, let us trust God. Magtiwala tayo kay Yahweh lamang, buong puso at lubusan, at huwag tayong mananahan sa sariling karunungan. Ipagkatiwala po natin sa Diyos. Kaya po ang dalangin po natin ay sigurado po na dinignig ng Diyos kapag po may 100% tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Lastly po, number 5, humingi ka sa pangalan ni Jesus. Sa John chapter 14 verse 13 and 14, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Mga kapatid, maliwanag pa po sa sikat ng araw ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Psalms 119 verse 105. Tunay nga po, maliwanag po ang salita ng Diyos. Ito po'y tanglaw sa landas na ating dinaraanan. Na kapag po tayo hihiling sa pangalan, sabi po dyan sa verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Hindi po niya sinabing, maaring gawin ko. Kundi ang sabi po niyan, kapag humili po tayo ng anumang bagay sa pangalan ng Panginoon, gagawin po ng ating Panginoon. Kaya ito pong 5 bagay na ito, kung meron po tayo mga prayers na sabi natin, si Sergio, ang tagal ko nang dinadalangin, bakit hindi tumutugon ang Diyos? Mga kapatid, tumutugon ang Diyos. Baka hindi lang po natin napapansin ang kanyang pagtugon. Tapat po ang Panginoon. Ang nangako po sa atin ay tapat. Ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay tapat. Kaya kung tayo po ay tatawag sa Kanya, didinggin po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Mark chapter 9. Sa Mark po chapter 9, meron po lang akong talata na nais pong sa Mark chapter 9 verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, maaring ang lahat ng mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. So sa buhay po natin, kung ano man po yung ating hinihingi sa pangalan ng Panginoon, manampalataya po tayo. Minsan po kasi para po ba tayo mga Kristiyano,
papasok sa simbahan, sa loob ng church, makikinig, nakatitig kay pastor, pero malayo ang isip, malayo ang puso. Uuwi, pagdating po sa bahay, talo na naman. Pagdating na naman ng Huwebes, uy, masigla na naman. Pero paglabas, pagbaba, talo na naman. Mga kapatid, kailangan po bilang mga Kristiyano, sabi nga pong ganon, we can do all things through Christ who strengthen us. Kailangan po na tayo po ay maging mapagtagumpay po tayo sapagkat ang lakas po natin, ang ating pong lakas ay nagmumula sa ating Panginoon. We are more than conqueror through Jesus Christ our Lord. Tayo po higit na mapagtagumpay. Huwag po natin hayaan na lampasuin po tayo ng kaaway. Huwag po natin hayaan na tayo po'y laging talunan. Umiiyak ka lagi sa sulok. Nagmumukmuk ka. Kailangan po tayo mga Kristiyano, gamitin po natin yung salita ng Panginoon. Panghawakan po natin yung pong mga pangako sa atin ng Panginoon. Hold on to God's promises. Manghawak po tayo sa pangako ng Panginoon. Ano man po yung ating pangangailangan, ano man po yung mga nararanasan natin, kabiguan, mga tayo po ay nagkakaroon po tayo ng agam-agam na nababahala po tayo. Meron tayong kabalisahan. Sabi po ng 2 Peter chapter 5, cast thy burden upon the Lord, for He careth for you. Ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat Siya ang nag-iingat sa iyo. Maging sa Psalms po, sinabi niyan, diba? God will sustain you. Diba? Cast thy burden upon the Lord and He shall sustain you. Ibig sabihin, ang Diyos, kapag po mauubusan ka na, God can make a way where there seems to be no way. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, alam ko po marami po dito nag-iisip about yung pong ating mga pantuition ng ating mga anak, yung pong pag-aaral ng ating mga anak, yung pang-araw-araw po natin na nagastusin, tandaan po natin, God is there. Sa gitna po ng kawalan, sa gitna po ng suliranin, sa gitna po ng mga burol, sa gitna po ng mga karagatan, naroon po ang Diyos handang saklolo kung tayo po'y tatawag sa Kanya. Mahalaga po yung prayer. Mahalaga po na dumalangin po tayo. At alam po natin na sa dalangin po natin, didinig po ang Diyos. Sabi nga po, meron po bang bagay na mahirap sa Diyos? Sabi po ng Jeremiah, is there anything too hard for me to do? I am the God of all flesh. Ang sabi po ng Panginoon sa 32 verse 27, is there anything too hard for me to do? Wala pong bagay na mahirap sa Diyos. Magsabi ka na po ng pinakamahirap na panalangin ngayong gabi. And I assure you, God will answer you. Ano man po ang kahilingan nyo, humingit ka sa Diyos at tayo po ay didinggin ng ating Panginoon. Subalit ang sabi po ng Panginoon, ano po ang nagiging hadlang? Kasalanan ang nagiging halang upang ang Diyos ay hindi po kumilos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi po ng Isaiah, di ba? Kailangan po humingi tayo ng tawad upang ang maranasan po natin. Ang sabi nga po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking puputihin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimaksik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Mga kapatid, kailangan po lumapit tayo sa Diyos. Let us ask for all the sin, forgiveness of our sin. Hingi po tayo ng tawad sapagkat kasalanan ang magiging hadlang upang hindi malayang kumilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po, tandaan po natin
ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na tumawag sa atin, ang ating Panginoong Yesus na nagkatawang tao. Siya po ay 100% na tao, 100% na Diyos, at hindi po natin kayang ipaliwanag yon. Subalit tayo po'y manampalataya na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay iisa. Ang Diyos Espiritu Santo po, sabi ng Panginoon, aalis ako, pero may iiwan ako sa inyo para maging kasama nyo, patnubay ang aking Espiritu. That is, ang yung pong Diyos, Espiritu Santo. Hindi po tatlo ang Diyos. May isa po tayong Diyos. At tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Kaya sa oras po na ito, nais po ba nating lumapit sa makapangyarihang Diyos? Nais po ba nating humiling sa Diyos? Sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you and I will show you mighty and greatest things which you do not know." Ipapakita ko sa iyo ang mga kamangha-manghang bagay na hindi mo pa nakikita. Tutugunin kita. Sasagutin kita. Mga kapatid, prayer is the key. Panalangin po ang susi. Maging para po tayo manatili sa Diyos, manatili po tayo sa tamang katuruan, we need prayer. Kailangan po yung pong panalangin natin. Marami pong naglipa ng mga iba't ibang klaseng katuruan ngayon. Subalit kung alam po natin that we have a right communication to God, na tayo po'y nananalangin sa tunay na Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po tayong kayang iligaw ng anumang katuruan. Kahit sabihin, dito pag sumabi ka, magkakamit ka ng ganito, magkakaroon ka ng ganito. Pag alam po natin ang salita ng Diyos, pag alam po natin, kilala natin ang Diyos ng Biblia, hindi po tayo malililigaw ng sino man. Kaya tatawag po tayo sa tunay na Diyos. Diyos na tumutugon, Diyos na tapat, Diyos na mabuti. Wala pong iba ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos na lumikha po sa atin. Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Diyos na naglinis ng lahat ng sala ng tao. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y mag-desire, magnasa po tayo, na tayo po'y mapapalapit sa Diyos. Na ang ating pong buhay ay lalo pong lumapit sa Diyos ng mga Diyos. Ang sabi po ng Matthew chapter 11 verse 28, "Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagalat, na bibigat ang luma sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingan." May paanyaya po ang ating Panginoon. Come to me. All you are heavy laden. Kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Let us rest in God. Ano man pong sitwasyon meron tayo, hanapin po natin ang kapahingahan sa Diyos. Hanapin po natin ang katugunan sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, sa Panginoon ng mga Panginoon, sa ating tagapagligtas, nag-iisang Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Katulad po ni Haring David, siya po'y umakyat, tumingin sa burol, na kung saan doon nanggagaling ang kanyang tugon, ang kanyang tulong. Let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin po tayo kay Jesus, na nagpasimula at magpapasakdal ng ating pananampalataya. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Yes,
us desire more of Him. Help me find a way. Bring me back to you, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are. You're all I want. You're all I want. Yes, ikaw ang aming kailangan, Panginoon. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Yes, Jesus. Help me know you are near. Yes, oh God. Hallelujah. Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang aming kailangan sa aming mga buhay. Turuan mo po kami na laging lumapit sa iyo. Laging tumawag sa iyo. Anumang sitwasyon meron kami, anumang lugar na nasaan kami, Lord, ang pagtawag sa iyo, ang paglapit sa iyo, Panginoon, ay hindi po mawaglit sa aming mga puso at isipan. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay maging prayerful Christian. Kami, Panginoon, ay laging lumuhod, manalangin upang ang iyong katuwiran, upang ang iyong pagsama, upang ang iyong pagkilos ay lagi po naming maranasan. Lord, ang sabi mo, you will do something great, something new, Panginoon, sa aming mga buhay. Kapag kami humingi sa pangalan mo, ito'y gagawin mo upang maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Ama, kami po ay sama-samang lumalapit, humihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, alam mo po ang bawat kahilingan ng aming mga puso, ang bawat iniisip po namin, ang bawat pangangailangan namin ay batid mong lahat. Wala pong bagay na lingid sa iyo. Sa oras po nito, dalangin po namin ang iyong pagtugon, dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Kaya mo, Lord, na ang kagalakan, ang kapayapaan ay dumaloy sa aming puso at isipan upang makita namin ang iyong gawa, upang makita namin, Panginoon, na lagi kang tumutugon sa lahat ng aming mga dalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti.
Ikaw ay Diyos na banal. Ikaw ay Diyos na tapat. Kailanman hindi ka nagbabago. Kailanman hindi ka nagkukulang. Kailanman hindi ka nagpabaya sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, tinugon mo na po ang laman ng aming puso't isipan. Tinugon na po, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan. Mula sa aming mga personal na pangangailangan, pangangailangan sa pamilya, pangangailangan sa hanapbuhay, pangangailangan sa negosyo, pangangailangan, Panginoon, sa pag-aaral ng aming mga anak. Lord, alam po namin that you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. And you are our shepherd, O God. Ikaw ang mabuting pastol ng aming mga buhay at hindi po kami magkukulang. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. At anuman, Panginoon, ang mga dalangin ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak na dinako ngayong gabi, according to your will, according to your purpose, alam po namin na kaming lahat ay tinugon mo na. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, sa iyong katugunan. Salamat po sa iyong pagkilos. Salamat po sa iyong pagpapagaling sa aming mga sakit karamdaman. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga katanungan na iyong tinugon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po. Thank you, Jesus. Salamat po sapagkat kami yung pinagtanggol. Kami yung niligtas. Salamat po, O Diyos. Salamat. Yes, thank you, Lord Jesus. Panginoon, selyuhan mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. At ito po, O Diyos, ay lagi naming maalala. Iukit mo po ito sa aming mga puso upang sa ganyon, ang gawa ng kaaway ay hindi po makapanaig sa aming mga buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang maging sandatan namin. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang maging patnubay namin. Ang iyong mga salita, O Diyos, ang maging ilaw po namin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sapagkat ikaw ay mabuti. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. We glorify your name. Come on, let us worship the Lord. Sumamba po tayo sa Diyos sa mga oras na ito sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory. We honor your Jesus. We praise you, Lord. We praise you. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. No one else can touch my heart like you do. For I could search for all eternity long, Search for all eternity long, and find there is time. there is None like you. walang katulad mo. Walang katulad nakapagpapintig ng aking puso. Nakapagpapintig ng aking puso. Makamtan ko man ang lahat sa mundo. Makamtan ko man ang lahat sa mundo. Oh Diyos, walang katulad. Oh, walang katulad mo. Walang katulad mo.
ko man ang lahat sa mundo, ng lahat sa mundo, O Diyos, walang katulad. Oh, there is none like you. Shall we lift our hands to God as we declare that there's no one like Him? Wala pong katulad ang ating Diyos. And find there is none like you. O Lord, to you all the glory, honor, and praise. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Salyuhan po natin ang salita po na nabakinggan po natin sa oras na to. I love the Lord! I love the Lord. I'm gonna lift up and praise His holy name. I love the Lord. I love the Lord. I'm gonna lift up and praise His holy name. There was a time that I was hungry. There was a time when I was sick. There was a time I think I didn't make it, but you know the Lord, He knew that I could make it. I love the Lord. I'm gonna lift up and praise His holy name. I love the Lord. I love the Lord. I'm gonna lift up. I'm gonna lift up and praise His holy name. There was a time, the time that I was hungry. There was a time that I was sick. There was a time I think I didn't make it, but you know the Lord, He knew that I could make it. I love the Lord. I'm gonna lift up and praise His holy name. I love the Lord. I love the Lord. I'm gonna lift up and praise His holy name. I'm gonna lift up. I'm gonna lift up and praise His holy name.